Sumainyo ang kapayapaan, kay buti ng Ama, kay dakila niya. Tunay kung nanamnamin lamang ang kanyang pagmamahal, sino nga ang taong mabubupo ng kanyang mga pasanin sa buhay? Sino ang hindi makalalaban sa kanyang mga pinagdaranan? Sapagkat wika nga niya, ako ang lakas, ako ang buhay. Kaya't sa inyong lahat, pagharian kayong ganap. Minsan, dumarata sa buhay ng tao ang mga hindi mo kagustuhan. Subalit tulad ng lumipas na panahon, naglipat taon, marapat lamang na kung ano ang naganap ng nakaraang taon, ay huwag nang balik-balikan sa isipan kung hindi na marapat ng gunitain niyaan, nang sa gayon ay huwag nang makapanindim sa kalooban at makapagpaaliwalas na ng pakiramdam. Buhay ba ang Ama? Tunay ngang maraming pagsubok, mga minamahal ko, mahal na kapatid na Gina, subalit pinakikita naman ng Ama at pinatutotohanan sa mga lingkod niya na sadyang kaakibat lamang yaon sa paglilingkod sa pananalig sa Kanya, ngunit kalakip niyon, nandun pa rin ang pag-asa at damang-dama kung paano ka tinatawid ng Ama sapagkat tunay na siya ay buhay na kumakalinga. Kaya ano man ang mga pinagdaraanan ng mga tapat na naglilingkod, hindi nila alintana. Bagkos, sa kabila ng mga iyon, hindi nakapagpahirap ng kalooban, bagkos ito'y nakapagpatibay pa ng pananalig sa Ama. At tunay nga, makapagtatanong ka sa simula, bakit ba nagaganap yaon sa'yo? Ano pa ba ang kulang? Ano pa ba, mahal na Ama, ang palagay ko na sa akin na hindi ko batid, ngunit ika'y batid mo na mali pa sa ginagawa ko, na nagkukulang pa, ipabatid mo, ipaunawa mo, sa gayon kung ano man ang kulang, ako'y tulungan mong mapunuan. Sa gayon mong pagtatanong sa Kanya, hindi mawawala bilang lingkod. Ngunit hindi yaong pagtatanong na, ba't mo ako ginaganyan? Ano ba ang nagawa ko? Ba't mo ako ginaganyan? Naglingkod lang naman ako, tumalima lamang naman ako. Kaya napakabuti ng Ama. Sadyang ang lahat ay pinakikita niya. Sadyang ang lahat ay pinatutotohanan niya. Kung tatalima lamang ang mga anak niya, sadyang mapapatotohanan niyang tapat ang Ama sa tuwina. Tapat nga po ba ang Diyos? Totoo po ba siya? Tama nga po. Si Moises ay walang dapat naging problema. Bagamat siya ay iniwanan lang ng kanyang ina na nalagay sa basket para sa gayon ay mailigtas. Niligtas nga siya sa pagkabata niya. At hindi siya namatay. Napaganda ang buhay sapagkat minahal siya ng anak ng Paraon. Ngunit nang dahil sa pagmamahal niya sa kanyang mga kababayan, ginusto niyang iwanan, talikdan ang gayong kanyang kasarapan ng buhay. Yaong palang mga lingkod ng Ama na nakadama sa Kanya at nakakilala, hindi alintana yaong sarap na tinatamasa tulad ng Kristo. Iniwanan ang kaharian, hinubad ang kapangyarihan niyang taglay doon na walang sakit at dosang lalasapin at nilasap. Subalit pagbaba sa lupa bilang nagkatawang tao, lahat ng sakit ay kinamtan. Dahil sa pagpapakababa. At kaya naman, lahat ay nakapagtanong. Ang Panginoon nagsabi rin siyang, Ama ko, Ama ko, Ama ko, bakit mo ako pinabayaan? Tama baga? Bilang taong pagtatanong yaon, ngunit dahil sa malakas na espiritu, baliwala yaon, di alintana, at maging si Moises ay ito ang naitanong niya. Mula sa bilang, itinanong ni Moises kay Yahweh,
Bakit ninyo ako isinuong sa ganito kalaking pasanin? Bakit ninyo ako ginaganito? May nagawa ba ako laban sa inyo? Ako bang nagsilang sa kanila? Sila ba'y aalagaan ko tulad ng pag-aalaga ng mga ina sa kanyang anak hanggang sa lupang ipinangako ninyo sa aming mga ninuno? Ayaw nila akong tigilan sa kahihingi ng karne. Sana ko kukuha ng karne para sa ganito karaming tao. At yaw nang hindi nababatid ng mga hindi naglilingkod. Umisan, bilang lingkod, bilang mga naglilingkod, pinagsusumikapan ng makatalimang totoo, tapat at matuwid sa pananaw ng Ama. Subalit sa mga kinakamtan na pagsubok, sa pagdamay, pagtulong, pagpapahalaga, pagmamahal, pagbibigay kabuluhan sa kapwa, kumisan ang mga ginagamit ng Ama siyang dumadanas ng sakit at dusa. Katulad ni Moises, humango lamang sa mga Israelita upang matunto nila ang lupang pangako ng Ama at kamtin niyaon. Subalit nang dahil sa gutom at pagkukulang ng karne, napakaraming pasakit ang ginawa ng mga Israelita. Naroong sisihin siya, naroong kung anong sabihin. At gayon din ang Kristo. Walang minalasakitan, kundi ang tao, sarili, tinalikdan, kinalimutan. Bakit gayon pa ang ginawa ng mga anak ng Ama? Tunay nga, nakahanda ka bang magsakripisyo para sa iyong kapwa? Hindi mo kaya yan kung mag-isa ka. Nakahanda ka bang maglingkod alang-alang sa Ama? Tunay na makakaya mo dahil siya ang tinanggap mo. Kaya't ang sino mang totoo sa paglilingkod at tapat na tumanggap sa Ama, kaakibat ay galak sa kabila ng hilahil at dusang kinakamtan para sa kanyang mga kapwa nila lang. Mga minamahal, tunay nga, ang pag-ibig ng Ama ay wagas at tapat. At siyaon ang binubuhay niya sa mga anak niyang sa kanya'y kumikilala at tumatanggap. Na kung ito ang tatanggapin ngang lubusan ng mga anak niya, papawiin niya ang luha sa mga mata. Maiibsan ang sakit ng kalooban. Mapaparam ang kagulumihanan ng kaisipan. Lalakas at titibay ang nanghihina at nagugupong katawan, sapagkat siya ang lakas, siyang tibay at kalusugan. Kung magkagayon at si Ama na tinatawag ng tao'y Ama ko, yamang sinambitang gayon, panaligang may magagawa siya. Pawang katotohanan, walang hindi magbabago. Magbata ka pa ng kaunti. Pag sumakitan mo lamang na matanglawan mo siya sa liwanag na nasa iyo at huwag mong itulad sa kanyang madimlan ka upang ang liwanag na yaon siyang mabanaag niya na maging bukas kay sipan ang maganap sa kanya. Sa gayon, ang walang pangunawa niya ngayon ay magkakaroon sa takdang araw ng iyong kalayaan. Yaon ang Ama, patuloy ang pangako niya. Hindi siya nawawalan ng pangako sa tao, ngunit hindi siya sumusumpa tulad ng tao. Sapagkat kapag nangako siya, ay tumutupad siya. Tinutupad niya, kaya't hindi siya sumusumpa. Hindi niya sinusumpa ko sa inyo. Bibigyan kita ng salapi, kundi ang pangako niya ito. Ang sino mang sa akin tumalima, sumunod sa aking kalooban. Tatamasahin nila ang galak at mag-uumapaw ang kasiyahan. Gayon ang Ama, tapat siya sa pangako, totoo siyang magbitaw ng mga salita niya. Sapagkat ang salita niya ay buhay, kaya't kung bubuhayin ng tao't isa sa buhay nila, tunay na magkakaroon ng buhay ang kanyang mga aral. Sapagkat ang Ama'y buhay at hindi mamamatay, kaya't patuloy na asahan ang kanyang buhay na pinahiram sa inyo ay magkaroon ng magandang kabuluhan, magandang kasaysayan. Nadimlan man daratalang liwanag, naguluman daratalang kapayapaan,
nagkulang man daratalang kapunuan, sapagkat ang Ama ay katotohanan ng buhay. Kaya't ang sino man sa Kanya ay nakasumpong, masusumpungan ng totoong buhay na makulay, hindi madilim at masalimuot. Kaya't sa inyong lahat, sumainyo ang kapayapaan. Nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. Buhay po ba ang Diyos? Mapalad ka pa rin, mahal na kapatid ko, sapagkat habang pinagdaraanan mo ang mga pagsubok na yaong sinambit, yaon ang nagpatatag sa iyo at nagpatibay. Kaya naman malayo ka man bilang lingkod, nandun pa rin ang presensya ng Ama at ang Espiritu niya ay siyang pumupuspos sa iyo. Kaya't kung papaano, hindi man araw-araw ay magkaniig bilang tao, ngunit ang kaniig mo sa tuwin ay Espiritu ng Ama. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Diyos? Tapat po ba ang Ama? Pagnilayan nyo na lamang kung papaano ang panahon kung minsan ay taglamig, kung minsan ay tag-init, ganyan din ang pananampalataya ng tao. Mayroong nanlalamig sa pananampalataya, ngunit maaring panauliin ng Ama ang panlalamig na yan at pag-alabing mainit na mainit, sapagkat kapag ang taong nagtanto sa nagaganap sa buhay niya, sa mga nagaganap sa buhay niya, ay ang napagnilayan niya ay kay buti ng Ama, walang hindi muling mag-aalab ang kanyang pag-ibig sa Kanya. Walang hindi mag-aalab ang pananampalataya sa Kanya. Subalit, ang isang katauhan kapag ang mga pinagnilayan niya, ang mga masasamang pangyayari sa buhay niya, ang mga malulungkot na naganap sa buhay niya, kailan may di siya makababangot, makababawi sa matibay niyang pananampalataya. Kaya't marapat ang gawin ng tao, huwag nakatuon sa mga nawawala, kundi makatuon sa mga ibibigay ng Ama. Huwag magtutuon ng pag-iisip sa mga sakit at dusang mga nikamtan, kundi magtuon ng pag-iisip sa mga maliligayang araw na kanyang nadama. Huwag siyang magtuon sa pag-iisip na kaguluhan, kundi magtuon sa mga kapayapaan na dapat araw-araw ay gayon sa kanya, sapagkat ang Ama nga ay walang hangganang pagmamahal. Kaya't ang sino man sa Kanya ay tapat at makatotohanan, ililisya niya sa liko-likong daan, sa kalayuan ng pag-iisip, at ilalapit niya ang pag-iisip sa Kanya upang ang liwanag na yaon ay patuloy na magningas. Mga minamahal, sumainyo ang kapayapaan. Yamang kayo'y naririto, mga minamahal ko. Magbulay, magnilay kayong totoo sa buhay na nakamtan nyo. Pagnilayan nyo kung paano ang sikat ng araw ay nagbubukang liwayway, at kung paano naman ang buhay nabubuo na tunay na kay bilog niya. Gawin ninyong isang halimbawa sa mga hinirang ng Ama, yaong mga nagpakatatag at nagsipagtibay, huwag yaong marurupok na di nagtagumpay, upang habang araw na kayo'y nabubuhay, mayroon kayong tuwirang asahan, yao'y walang dilit iba, Amang mapagmahal. Halina kayo, tuwirang inaanyayahan ko, kamtin ninyo ang nasa ng Ama, damhin ninyo pag-ibig niya, doon sa puso nyo'y mabuhay, sa isip nyo'y may kintal, mga aral na totoo at tapat sa tuwina. Halina kayo, mga anak niya, na tuwirang minamahal, at di kukupas, lilipas, mawawala, mamamatay, kundi buong buhay, ito'y sa inyo'y ibibigay. Mga anak niya na tapat sa Kanya, sa tuwina ay umaasang, nagtitiwala, naniniwala, na
na kanyang ibibigay, marapat sa kanila. Yan ang pawang katotohanan, aking mga minamahal. Yan ang pasubali ko na nasa kung kamti ninyo, ganap may timo sa isip nyo. Amay totoo, wagas siya, tapat kanino mang taong anak niya, na binuhay sa mundong ito. Tulad ng awitin, di man pinag-aralan, tonong sa aki idinata, iba't iba mang himig at ilikwat ko yaan. Tanda ng ako'y ako pa rin ito, bilang espiritu, di masisintunado, di mawawala sa tono, at maisasadyat hanggang umaawit ako. Gayon din kayo, mga mahal ko, may sasadyat ko't di mawawalay sa liwanag na aking taglay. Kung kayo'y mananahan at tatabuhin ninyo'y Espiritu Santo. Sumainyong kapayapaan, pagkariyan kayo ng tuwiran, malubos ang inyong kasiyahan, kamti ninyo'y kagalakan, manahan kayo sa liwanag na dulot ko. Di man ninyo makikita, di man ninyo masisilayan ang inyong mga mata, doon sa puso nyo'y damhin ito. Yaong pag-ibig ko mula sa ito, yamang kayo'y mga anak niya, na minamahal tuwina. Ang may pandinig ay nakarinig. Nekaramaniyana, nekaramaniyana, nekaramaniyana. Buhay ba ang Diyos? Kaya't ayon sa awit, naway yaong kanyang ngalan ay huwag nang malimutan, manatiling laging bantog na katulad nitong araw. Nawa siya ay purihin ng lahat ng mga bansa, at sa Diyos silang lahat dumalangin harinawa. Ang may pandinig ay nakarinig. Buhay ba ang Ama? Tapat po ba ang Diyos? Kaya't kapag handa ka sa pakikinig sa mga aral niya, puso mo'y mahahalina, isip mo'y aaliwin niya. Pagharian kayo. Buhay po ba ang Ama? Buhay nga po ba ang Ama? Buhay nga po ba ang Ama? Kaya't ang wika nga niya, paano ka mababalisa? Paano ka mag-aalala? Bagamat, kung misay naramdaman mo ang iyong pa, masakit, alam mo may Diyos ka. Siyang kagalingan mo, siyang lakas mo. Kung minsan ay parang kumislot sa dibdib mo, ang kirot at pait, bakit ganyan ang kapwa mo? Alalahanin mo, may Kristong gayon ang naganap. Bakit nga ba? Kung tapat ka, ba't padadaig ka sa damdamin mo? Kapag kumisan, dumata lang, aba, nakalipas pa lang oras, hindi ako nakakain dahil sa mabuting ginagawa ko. Huwag ka nang manghinayang sa oras na hindi ka nakakain, sapagkat binusog ka naman ng Ama't inaliw sa kanyang pagmamahal. Buhay ba ang Ama? Yaon ang pawang katotohanan, mga mahal, kaya't sa inyong lahat, patuloy ang pag-asa, patuloy ang ligaya, patuloy ang liwanag, patuloy ang pag-asa. Patuloy ang liwanag, pag-asa at ligaya, sapagkat Diyos ang may buhay sa tuwina. Pagpalain kayo. Panahon ng pag-asa,
panahon ng pagtitiwala, pananalig sa Ama. At siya unang pawang katotohanan, ang wika nga niya, kung anong pananampalataya nyo, magaganap sa inyo. Buhay po ba ang Diyos? Buhay po ba ang Diyos? Kaya sadyang mapakahirap magmahal. Sapagkat ang totoong pagmamahal ay hindi marunong manumbat, magmarali, magdamdam, umayaw, tumakwil, kundi tapat, mapagparaya, mapangunawa, mapagpakumbaba, mapagpatawad, at siya unang Ama. Kaya't kapag ito ay nasa puso mo na, sinisigurado niya, anak kanyang matatawag. Buhay ba ang Ama? Mga minamahal! Ang sabi nga, sadyang napakahirap gawin niyaong mahalin ang mahirap mahalin. Tanggapin ang mahirap tanggapin. Unawain ang mahirap unawain. Subalit, bilang anak ng Ama, bilang mga anak ng Ama, na sa Kanya'y kumikilala at tumatanggap na, sadya pa lang, lagi mong tatandaan ang salitang, paano mo masasabunutan ng isang kalbo kung wala kang makita kahit isang buhok sa kanya? Kaya't hintayin mong tumubo at nang may masabunot ka. Ano baga ang ibig itura ng Ama? Hintayin mo, anak, ang wika nga niya. Pagkaluwat-luwat mang hindi nagbunga ng isang puno kapag ginais ko, isang iglap mapamumunga ko. Sa gayon, na paniniwala at pagtitiwala nyo, lahat kayong may nasang magbago na minamahal nyo, panaligan nyo, sa tuwinay, may magagawa ang Ama. Sapagkat may bukas pa sa tuwina. Tandaan nyo, pagpapadama ng pagmamahal ay pagpapakilala ng katapatan sa Ama. Pagsasabuhay ng mga aral niya, pagpapatotoong kumikilala sa Kanya. Pagsasakatuparan ng mga salita niya, pagpapatotoong mga anak niya. Ang mga kumikilala, tumatanggap, nagsasabuhay ng aral niya, ng mga aral niya. Kaya't sa makatwid, mula sa unang sulat ni Juan, inaaring mga anak ng Diyos ang sumasampalatayang si Jesus ang Mesiyas, at sino mang umiibig sa Ama ay umiibig din sa mga anak. Ito ang palatandaang iniibig natin ang mga anak ng Diyos, kapag iniibig natin ang Diyos at tinutupad ang Kanyang mga utos. Buhay ba ang Ama? Sa mga tweed, mga minamahal, sadyang sa hindi pa nakakaunawa sa katotohanan, napakahirap ipaunawa ang katotohanan. Walang pinagkaiba sa isang taong nagsisimula pa lang magbasa. Magdidiletra siya. Subalit kapag nasanayan niya na at nakabihas na niya na ang magbasa, natutunan niya na ang pagbabasa, maririnig mo na siyang mabilis bumasa. Hindi na nagdidiletra. Gayon din ang mga nagising sa katotohanan. Sa unay pang kapaka-paka pa. Nangangapa ka kung ano ang katotohanang ibig sabihin ng Ama. Subalit nang naging bihasa ka na sa Kanyang katotohanan, o kay gaan pa lang, tupdin niyaan. Kaya't ang lahat ng tumutupad tumatalima, tuwir ang kasiyahan ang nadarama. Sumayin niyong kapayapaan, pagpalain kayo. Buhay ba ang Diyos? Buhay ba ang Diyos? Tingnan niyo nga po. Happy Three Kings. Napakabuti ng Ama. Aba, ang gaganda ng kulay. Barbar na ginto. Naku po, Ama ko. Mga gintong aral mo'y natamo nawa nila. Mga gintong handog mo na pagpapala ng kalusugan, kalakasan, katatagan, pag-asa, liwanag, at pangunawa ay kamtin ng lahat. Kaya sa inyong lahat, masarap ito Toblerone.
at kisses. Alam kong may magagawa ang Ama. Alam kong may magagawa, o kahit sawa na po kayo, ang Ama. Pagka winika niya, manalig ka na. Bawat araw, ako sa inyo naghihintay. Alam kong di ringgin kayo ng Ama. Alam kong di ringgin kayo ng Ama. Pagka winika niya, manalig ka na. Bawat araw, ako sa inyo'y, pakain mo sa kanya, ay may nakalaan. Mayroong magandang mangyayari sa inyo. Aking mga minamahal, mayroong magandang mangyayari sa inyo. Nalig umangkin at tanggapin. Alam kong may magagawa ang Ama. Alam kong may magagawa ang Ama. Pagkat winika niya, manalig ka na. Bawat araw, ako sa inyo'y may nakalaan. Mayroong magandang mangyayari sa inyo. Aking mga minamahal, mayroong magandang mangyayari sa inyo. Manalig, umangkin at tanggapin. Alam kong may magagawa ang Ama. Alam kong may magagawa ang Ama. Pagka winika niya, manalig ka na. Bawat araw, ako sa inyo'y may nakalaan. Mayroong magandang mangyayari sa inyo. Aking mga minamahal, mayroong magandang mangyayari sa inyo. Manalig, umangkin at tanggapin. Napakabuti ng Ama, napakadakila niya. Mas maganda na po, yaong may ginagawa kang mabuti at nagsusumikap kang magpakatotoo at maging tapat na ang pananaw sa iyo ng kapwa mo'y hindi ka pa rin totoo. Sumalit ang Ama na may lugod na lugod sa iyo. Kaysa doong pananaw ng kapwa mo'y totoong-totoo ka, pero sa Ama na may hindi ka pala totoo, mas pangit po yaon ano. Kaya magpakatotoo na lamang lahat tayo. Buhay po ba ang Diyos? At yaon ang pawang katotohanan, mas masarap magpakatotoo sa ating Ama. Sapagkat kapag ginawa natin sa Kanya yaon, hindi man siya makikitang bumababa. Nararamdaman po nating nalulugod siya sa atin. Sa papanong paraan? Inaaliw ka niya sa iyong kalumbayan, pinalalakas ka niya sa iyong kahinaan, pinapayapa niya ang iyong kaisipan, pinasisiglat, pinag-aalam niya ang iyong pananalig sa Kanya,
at patuloy kanyang binibigyan ng pag-asa. Yaon ang patotoo, nararamdaman mo siya. Pagpalain kayo sa pangalan ng Diyos Ama, Diyos Anak, Diyos Espiritu Santo, magsihayo kayong may galak sa puso nyo. Maiksiman at mahaba ang pananalita, ang pahayag o wika, kung walang titimo sa diwa, sa mahaba, mas mainam pang maiksing, tumimo lahat sa diwa. Kaya sa inyong lahat, pinakamahalaga, kung araw-araw kang nananalangin, may natitirang mabuti sa puso mo. Sa araw-araw mong pagsamba, may natututunan kang naisa sa buhay mo. At sa araw-araw na ginawa ng Ama na nabubuhay ka, nakagagawa ka ng mabuti sa kapwa mo, sa hindi mo namamalayan. Para ka nagbabangko, nakakaipon ka, di mo alam, marami ka na palang naliliko. Natitipon, naiimbak, na di kinakalawang, hindi kakainin ng tanga, at di masasayang kailanman. Taglay mo yan hanggang kamatayan. Pagpalain kayo. Tayo na sa Antipolo.